Ngayong araw nga pala ay gagawa tayo ng pizza. Susubukan kong gayahin yung nakita ko sa Facebook. Nung mapanood ko nga ito ay for the craving person. At madali lang din naman siyang gayahin dahil onti lang naman na ingredients na kailangan. Kaso nga lang isa sa ingredients ay ang tinapay. At ang swerte ko nga at wala dito sa bahay. Buti nga ay nalalabas sila kuya, may pupuntahan daw siya sa may salapungan. Sabi ko nga ay sasabay ako para makabili ako ng tinapay. At sa salapungan lang din naman yon kaya tsak makakauwi din ng maaga. Kaya siguro maaga din ako nagising ngayon dahil alam ko may lakad sila kuya. At kapag late ako nagising ay maiiwan ako. Yaw kasi basta lakad hanggang nanong gagawan ko, tugi ko. Ay siguradong malakwan yung gagawan ko. Kapalibot ko ngayon eh. Hindi ko deserve gumala pero gagala pa rin ako. Dito nga kami dumaan sa may bypass. Ang bypass na ginawa para sa nagbibilad ng palay. Char! Putanggang ako sikat rugo may bash ko. Ano naman kasi, kitang-kita nyo naman sa may video, kalahati ng daan ay pinagbibilaran ng palay. Ikaparugoy dumine, giliran mo pa yung pale. Habang bumabiyahe nga kami, may nadaanan kami nagtitinda ng kulte. Sa plastic labo nga namin siya kinakain. Ano ba naman, pinagtatawanan nila ako. Kasi na nakalagay ito sa makeup tapos kukutsarahin. Tapos sabi nila sa akin, sa plastic labo lang daw ito nakalagay. Ay Diyos ko, pekarakal ko pa may pepa sa liko. Natatandaan ko kasi, nung bumili ako dati sa may Manila ay nakakap yung kulte. Kaya akala ko pati dito sa Pampanga ay ganun din. By the way, nandito na nga pala kami sa may Pinak. Ay Diyos ko, aliwaya pa lang sa Lapungan ng Puntalan. Hindi ko nalinaw kay kuya. Akala ko sa Lapungan Candaba. Yun pala ay sa Lapungan Angeles. Ay Diyos ko, nenano na kaming oras miuli pala kanini. Ako na aluto kanini imagine akong pizza. Tutalay nandito na din tayo sa may Pinak. Ichichika ko sa inyo kung gaano kalakas yung kaldagan dito. Tingnan nyo naman, malayo pa lang kami, gumigilid na si kuya. Diyos ko, kababa na pa mo sa kayan na mga kaldag ng diretsa kanini. Kailangan kapag dumaan ka dito ay walang hingahan. Kapag nahulog ka sa may kanan, siguradong manakbag ka. Tapos sa kaliwa naman ay mga bato-bato. First stage pa lang to, mamaya meron pang pangalawa. Ito nga yung pangalawang kaldag na madadaanan mo. Pero dito, hindi naman masyadong mahirap daanan dahil kahit papano ay patag pa rin yung daan. Pero syempre, kaldag ka pa mo rin. At pag nakalagpas ka naman sa dalawang kaldag na yon, naman ay maganda na yung dadaanan mo. May enjoy mo na ang ganda ng arayat. Kahit stress ka sa daan ay mamamangha ka pa rin sa ganda ng view ng Pinak. Pagdating nga namin sa may Santa Ana ay nakaramdam na kami ng gutom. Dahil nga maaga kaming umalis sa bahay ay hindi kami nakapag-almusal. Okay naman dito ay merong Jollibee at McDo. Sa McDo nga yung napili namin dahil mas madali ding makapag-park ng sasakyan. Nung naka-order na nga ay sinamahan ko si kuya sa may counter. Gusto kasi naming subukan kung legit talaga yung discount kapag meron kang Pag-ibig loyalty card. Kaso nga lang dapat 500 pababa yung naging order mo. Kaya kayo kung meron kayong Pag-ibig, sana all na lang. Char! Kung meron kayong Pag-ibig loyalty card ay subukan yung gamitin sa may McDo. Makaka-discount kayo sa order nyo basta 500 pababa ang nagastos nyo. Hindi ko lang alam kung ilang percent ang may babawas. Pero kahit ilang percent pa yan ay sayang din yon. Nanghihinayang nga kami dahil hindi namin nagamit yung sa akin. 500 mahigit kasi yung naging bill namin. Sabi namin ni kuya sa susunod na lang namin yung gagamitin. By the way, humingi nga din ako ng asin dito. Lugoyin sa ilim yung binatog ay miya pagigisan. Tapos masarap kasi ang binatog pag may halong asin. Kaya mamaya habang bumabiyahe kami at nagutom na naman, yun na lang ang kakainin namin. Sabi nga ni kuya, magastos kami kanong katugi. Susunod, mag-isa na lang daw siyang aalis. Pagkatapos nga namin kumain at makapagpahinga sa McDo ay bumiyahe na kami ulit. Pagdating nga namin sa Salapungan ng Angeles ay nagkaayan muna kami ni Papay na tumambay sa 7-Eleven. Sakto naman ay nakita ko yung mga toothbrush. Bumili na din ako dahil 3 araw na akong hindi nagtutoothbrush. Nakita ko din dito yung favorite ni Sam. Alala ko, pag galing ako sa Manila, ito lagi ang binibili ko sa kanya kapag uuwi ako sa dam. Umuha na nga din akong basket dahil feeling ko makakadami kami ng mabibili dito. Sakto nga ay nakita ko yung mga tinapay dito. Naalala ko bigla, ang purpose pala ng video na ito ay gagawa akong pizza. Ay Diyos ko, no ka rin na akong anmiparas. Meron nga pala akong isang request sa inyo. Sa mga nanonood nito ngayon, sana po ay share nyo yung video ko. Kasi sa pangarap ko na sana kahit isang video ko lang ay sumikat. Pinanghihinaan na ako ng loob dahil bumababa na yung minute hour. Pero sabi nga nila kapag tumigil ka, talo ka. Kaya humingi ako ng tulong sa inyo. Sige, promise ko sa inyo kapag sumikat yung isang video ko ay kakaldag na ako.
Napadaan nga ako sa Irela ng mga noodles. Bumili na din ako ng mie goreng para kapag nagugutom ka ng alanganing oras ay may maluluto. Bumili na din ako ng ilang chichirya para hindi na kailangan pumunta pa ng tindahan kapag gusto mong magmerienda. Maya nga inaabot sa akin ni Papay nitong cup noodle. Kakainin niya daw ngayon habang naghihintay kami dito sa 7-Eleven. Kumaya na nga din ako sa kanya. Syempre habang kumakain wari siya, nakatulala lang ako sa kanya. Namili na din ako ng mga cup noodles dito. Pagkabayad nga, ilinagyan ko agad ng mainit na tubig yung cup noodles. Ito nga yung kainaman sa 7-Eleven. Pwede ka na mag-cup noodles dito sa kanila mismo. Basta nagbayad ka, sabihin mo lang sa counter na dyan kakainin para bigyan kanila ng kutsara at tinidor. Habang nga kumakain kami, biglang bumuhos yung malakas na ulan. Habang kumakain nga kami, ay bumili na din akong panulak namin. Pagod minayaro ko gawang panulak yung sabonan ng noodles. Kinabi na nga kami dito sa 7-Eleven, kakaantay kila kuya. At habang tumatagal nga, ay palakas din ng palakas yung ulan. Kung mapapansin nyo, ay baha na nga din sa may daan. Hindi ko nga alam kung matagal talaga sila kuya o iniwan na nila kami. Mga ilang minuto nga ay sinundo na din kami ni kuya. Kinabi na nga kami at ba pa ang aming nadaanan. Kaya tsaka anong oras na din kami makakauwi. Kinabukasan na nga to. Excited na akong gawin ng pizza. Kumuha nga muna akong daon ng saging para hindi dumikit ang pizza. Sunstick naman yung gagamitin ko pero naninigurado na din dahil first time ko itong gagawin. Bali nga ito yung mga ingredients. Ketchup, bacon, or pwede din yung ham, cheese, egg, at syempre yung dahilan kung bakit matagal yung video na to. Bali yan lang yung kailangan na ingredients. Bali ang una kong ginawa ay tinanggal ko muna yung brown sa gilid ng tinapay. Pagkatapos sa malaking mangkok ay maglagay ng itlog. Pagkatapos ay mekos-mekos lang ni Insan. Pagka mekos ay ilalagay lang yung mga tinapay. Pagkalagay ganyan magiging itsura niya. Siguraduhin lang na halong-halo yung tinapay sa may itlog. Pagkatapos nga inayos ko na sa paglulutuan nito. Sunod ay linagay ko na yung namekos natin. Sinalat ko lang siya ng pabilog para magmukha talaga siyang pizza. Sunod naman na linagay ko ay yung ketchup. Kinalat ko lang din siya para magpantay ang lasa. Sunod naman ay yung cheese. Dahil nga favorite ko yung cheese ay dinamihan ko ang linagay ko. Sunod ko naman linagay ay yung bacon. Pagkatapos ay sinala ko na ito sa mahinang apoy lamang. Mas okay kasi na mahinang apoy lang para sure na lutong-luto yung pizza. Pagkatapos ay tinakpan ko muna ito. Buti nga yung takip na nakita ko kahit papano ay lumapat ito. After 10 minutes nga ay tinignan ko na ito. Natutuwa nga ako dahil umalsa yung pizza natin. After 5 minutes nga ay tinignan ko ulit ito. Tansya nga lang ang ginagawa ko para sigurado din na hindi masunog ang ilalim. Huli nga ay sinubukan ko na itong tusukin gamit ang tinidor. Nung mapansin ko nga naluto na yung loob ay hinango ko na din ito. At ito na yung finished product natin. Hindi naman ako nagsisi sa ginawa kong ito. Dahil itsura pa lang ay pizza na. Agad ko na nga itong iniwa para matikman na din namin. Ang ginawa kong ang hiwa ay tulad din ng pizza. Para ma-feel talaga namin na pizza yung kinakain namin. Ay pizza na nga pala talaga to. Natuwa nga ako dahil kahit nagyayelo pa yung bacon na linagay ko ay lutong-luto pa rin siya. Ako nga muna yung unang tumikim para kapag i-judge nila ako, alam ko kung nagsisinungaling sila at hindi. Tara po, kain tayo. Yun lang. Bye!